Heto na naman tayo, gigising ng maaga, kain, ligo, trabaho, tulog, paulit-ulit kong gagawin yan ngayon kasi may bago na akong trabaho. Kaya tara, samahan nyo ko. Kakatapos ko lang maligo ngayon kaya maglagay muna tayo ng moisturizing, shining, shimmering sunscreen. Simula elementary ay polvo na talaga yung ginagamit ko sa mukha ko with tender care. Siya ba? May care pa din ba sa'yo? Dito sa Japan, kapag pumasok ka na basa ang buhok, yung tingin ng iba is unprofessional o kaya you're always in a hurry, tapos you're not properly prepared sa mga bagay na gagawin mo. Hindi ko naman nila lahat pero iilan lang yan sa mga nabanggit ng mga kakilala kong Japanese. Kaya Diyos ko, wag na lang ata ako maligo next time. Makakatipid pa ako niyan ng shampoo. Heto pala yung uniform ko sa bago kong trabaho. Diyos ko, akala ko nurse ako dyan. Diyos ko, tagabuhat pala ng karton. Libre lang yung uniform namin mula ulo hanggang paa, tapos meron pang kasamang jacket. Akala ko si Kuya Will lang yung nagbibigay ng jacket. Meron din pala ditong pa-jacket, tatlo-tatlo pa. Heto, naglalakad ako papuntang trabaho, buti na lang talaga malapit yung napasukan kong company. So, ikikwento ko nga sa inyo kung paano ako nag-apply ng trabaho ulit dito sa Japan. Nagpunta kami ng agency na malapit dito sa amin. Tapos, kinuha lang nila yung personal information ko, tinanong lang nila yung work experience ko, at humingi lang sila ng copy ng ID ko. Yun lang naman yung mga requirements na hiningi sa akin. Tapos, hahanapan na lang daw nila ako ng trabaho. Nakalipas ang 2 araw ay tinawagan din nila ako agad. Dahil meron na daw akong interview, at pumunta din kami mismo kung saan yung working place at doon ay nag-observe muna ako kung magugustuhan ko ba yung trabahong napili nila para sa akin. Nung nakapag-decide na ako na gusto ko yung trabaho, after 1 week ay nagsimula na rin akong magtrabaho. So, ganun nga lang kadali maghanap ng trabaho dito. Ayan nga yung process ng paghahanap ko ulit ng trabaho dito sa Japan. Naiba na din kasi yung visa ko dahil nakapangasawa ako ng residente dito sa Japan. Dati, bago ako makapag-Japan, nag-apply din ako sa mga agency dyan sa Pilipinas. Ang pangalan pala ng agency ko dati is Prudential. Located yan sa Las Piñas, Manila. At ang visa ko dati ay trainee visa. Way back 2019 nung na-hired nga ako ng Prudential dati. Habang hinihintay nga namin yung Certificate of Eligibility or COE, 4 months ako nag-aral ng basic Japanese language at stay in kami dati sa Las Piñas. Libre lang yung aral ko sa loob ng 4 months pero kailangan mong ipasa yung employer's interview. Yung employer mismo yung gumastos sa pag-aaral namin ng Japanese language. At least kahit papaano marunong kami makipag-communicate pagdating namin ng Japan. Pero pag andito ka na, iba pa din talaga. Habang nagtatrabaho nga ako dati, naalala ko, nagme-memorize ako ng mga words or kotoba ng mga Japanese. Ang hirap kasi makipag-communicate pag wala kang alam sa Japanese language. 3 years lang yung binigay na contract sa amin. So after nun, nag-take kami ng exam para ma-extend kami ng 2 years. Syempre, dahil pasado, na-extend ako ng 2 years, kaya naging 5 years yung kontrata ko dito sa Japan as a trainee. After 5 years ay umuwi na din ako ng Pilipinas dahil natapos na rin yung kontrata ko sa dati kong company. Kaya nung pagbalik ko dito sa Japan ay iba na din yung visa ko. So ano pang hinihintay nyo? Mag-apply na rin kayo dito sa Japan. Malay nyo, dito nyo rin makita yung forever nyo. Charis! Pauwi na din ako sa mga oras na to at hindi muna ako binigyan ng overtime kasi bago pa lang ako dito sa company. Sakto naman din nasabay kami ng schedule ni Sean na pang umaga kaya nasundo niya ako pa uwi. Sigurado marami din akong ikukwento sa kanya niyan dahil unang araw ng trabaho ko ulit. Kaya hanggang dito na lang guys. See you sa next vlog ko. Bye-bye!